Ganda nga ng gaming industry, which is yun yung masaya eh. Akala ng tao, pare, may negosyo ka, mayaman ka lang. Yun yung Nagawa nila to eh. Gagawin ko rin to kasi sabi nila eh, kaya ko daw eh. Tipi na. Tipi na when happy, di ba? Pag happy ka na, tipi. Ito naman, matanong. Another topic natin. Tambay to riches. Yan. What do you think ang nangyayari sa mga tambay to riches or rugs to riches to rugs? Oo nga. Hindi natin maiwasan yun. Hindi maiwasan yan. May mga taong nanggaling sa hirap, Ayan na, ganda nito. umasenso, Ganda niyan. quick money, umasenso, tapos nadapa ulit, bumagsak. Oo. Anong tingin mo dun? Why do you think nangyayari yun sa mga ibang tao? Number one para sa akin, hindi tamang pag-handle ng pera. Finances talaga. Yes. Yun talaga yung pinaka number one. I mean, may mas malalim pa na technical doon. Kasi di ba, kung marunong ka magpayabong ng, syempre, right investment, sobrang dami mong pera. Kung wala namang investment, di tulog lang yun doon hanggang sa nauubos. Hindi naman habang buhay, okay yung kumpanya mo eh. Hindi naman habang buhay. Yun nga, yung malalaos meron eh. Di ba? Ganon din sa negosyo. So, number one yan talaga yung finances. Hindi tamang paghawak ng pera. Feeling ko yun. Minsan meron ding syempre yung universe din eh. Yes. Diba? Minsan universe din talaga eh. Kumbaga parang nakasulat ka na dun eh. Yun na yung tadaanan mo talaga eh. Meron nga, di ba? Nagtambay to riches ka, tapos biglang bagsak, di ba? Bumalik ka ulit. Meron mga yung bumounce back ka, may mga ganun din eh. So, syempre, pag sasama-samahin mo talaga yung tadhana. Yes. Sipag. Alam mo, kahit saan ka naman dalhin, sa totoo lang, if you have that mindset, para bigyan kita ng 1 million ngayon. Kung wala kang mindset, maubos yan. Pero, kahit wala kang 1 million ngayon, pag you have the tamang mindset, makukuha Kahit mo nga 10,000 eh. di ba? Kung kaya mong paikutin yun. Exactly. Ang daming yumaman sa 10K di ba? 5,000 Ikaw, anong tingin mo? Ba't may mga taong ganon? May mga taong ganon, honestly, tingin ko, it's a way for God and the universe to humble you down. Ang dami. Ang dami, pare. Ang dami kong kilala na nagganon from rugs to riches. Akala nila kung sino na sila. Totoo. So, aminin natin, maraming ganon eh. Especially, nagbubunga to sa mga quick na yumayaman. Yung tipong nanalo sa loto, pare. Buta may nananalo ba sa loto? Ganon ka-quick, I mean. Gumawa ng Tanga na, baka i-bash ako doon. gumawa ng yung biglang nag-boom, pare. Influencer, pare, na biglang may ginawa. Correct. Nag-boom yung ginawa niya, sumikat siya, restaurant man yan, kung ano man yan. Basta nag-boom eh. Tapos, pinakita niya agad naging mayabang. Mismo. Ganito na ako, ganito na ako. Di ba? Oo. Alam mo, isang masisisi ko dyan yung network o yung environment. Yung circle of friends. Yeah. Oh, shit. Kung ganun lahat ng yabangan, minsan yung tao, ang inspirasyon nila na yumaman para mapagyabang niya dun sa mayayabang niyang barkada. Yabangan sila. Mali na yun. Wala nang passion, no? Wala nang passion yun. May passion pa rin eh. Walang passion eh. Di ba? It's a way for the universe to humble you down. And of course, hindi naman dahil doon, yung iba nai-scam naman. So, hindi naman lahat. Nai-scam. Kasi nga yun eh. Lahat naman eh, di ba? Pero, yun nga eh, ang galing mo doon. Kasi, di ba, kahit sobrang dami nga ng pera mo, kung na-istapa ka naman, di ba? Di ba? Marami rin nagaganon. Tsaka hindi, pare. Be careful. Tsaka hindi, pag yung to the point na sobrang taas mo, pare, parang yan eh. Reckless ka na mag-isip. Yes. Kasi ang dami mo ng pera eh. Parang kala mo lahat ng taya mo na business, okay, ganito. This is where yung pagkakatiwala mo na si ganito kasi meron kang pera ganito. Hindi, tsaka pag alam mo minsan, di ba, normal to sa ating mga tao. Ewan ko, parang nature eh. Di ba minsan may yung parang nalilito tayo dun sa confidence. Di ba? Kailangan mo ng confidence para gawin yung bagay na magpapanalo sa'yo eh. Diba? Yes. Kasi kung hindi ka confident dyan, hindi ka magiging matapang para gawin yung isang bagay. So, may confidence. Pero lahat ng sobra talaga, nakakasama. So, pag overconfident ka naman, doon ka rin malalaglag. Yes. Di ba? Pag sobra magiging audacious ka na. Nakakala mo, alam mo, bakit ba nawala si sobrang Nokia? galing mo na. Sobrang galing sobrang mo. overwhelmed ka. Kahit maubos to lahat, kaya ko ulit. Di ba? Si Nokia, pare, bakit namatay? Si BlackBerry, bakit namatay? Galing niya. Akala pare, this is the 100% best example
of success is not permanent. Mismo! Di ba? Success is not permanent. Kahit nga, parang nag-uusap kami, parang dito tayo ngayon, no? Pero hindi ibig sabihin, all the years nandito tayo. Ilang beses na tayo nakapunta doon, tapos bumabagsak. Pumunta doon, bumabagsak. So, we know ngayon, paano pahalagahan yung pag andito tayo sa tuktok. How we can maintain. Totoo. Hindi lahat nakakatikim yan. Totoo. Paano pa kaya ikaw nakakatikim, tapos pinapabayaan mo? Kasi inuuna mo yung kung ano-anong bakasyon. Totoo. Yung mag-granding mga sasakyan dapat. Di ba? Ang daming yumaman na naging reckless talaga. Reckless talaga. As in, akala nila permanent ng success. Akala nila dire-diretso na to. Imposible pa akong bumagsak dito. Hindi. Totoo. Ang daming bumagsak. Pero yun talaga minsan nasa nature din no? 'Di ba? Tsaka hindi nangyayari talaga. Kaya nangyayari talaga Nature na parang yun nga minsan ako actually may mga times din noon na naging ganyan ako Parang especially sa pagra-rap noon. Syempre kasi 'di ba puti yung culture talaga ng hip hop iba 'di ba? Parang angas ko. Sobrang galing ko na ako, sobrang lakas ko ganun. Wala nang tatalo sa akin. Ako pinakamalupit. Pero ganun may culture na parang somehow parang healthy competition din para gagrind ka, lulupitan mo. Pero yun nga, lahat talaga ng sobra talaga. Yun talaga. Tas tama yun yung pinakagusto ko yung sinabi, yung universe talaga and God, tuturuan ka talaga niya. Yes. Will humble you down. Tapos kaya ka makaka-bounce back kasi ramdam na rin niya na, okay, natuto ka na. Yes. Diba? You know, blessings come from God. For me, prinsipyo. Kailangan may principles ka, di ba? Mismo. Hindi ka nakakatapak. Kaya actually, one of the rin na yan, ginawa namin nila paring Chi. Pare, ang kumpanya, entity yan. That's entity na kailangan mong pahalagahan. Responsibilidad din, no? Responsibilidad. Ang laki responsibilidad. Akala ng tao, pare, may negosyo ka, mayaman ka na. People will rely on you. Not only that, pare. Pressure. Diba? Alipin ka talaga ng kumpanya mo. Alipin ka ng kumpanya mo. Kala mo, boss ka? Sobrang busy to. Putay na. Hindi ka boss, pare. Ang boss yung kumpanya. Correct. Tapos as much as possible, wala talagang hugot ng pera sa company dapat. Sasahod ka. Sumahod ka lang. Hindi ka dapat uhugot ng pera sa kumpanya na kala mo, di ba, may profit akong ganito. Pambili ng Porsche. Pambili ng Porsche. Hindi, pare. You humble. Kaya ang dami nag-ano, siguro ang sarap na ng buhay nyo, no? Siguro ganito na yung bahay mo. Sabi ko kanina, di ba, bago tayo mag-roll, sabi ko, itong dalawa to, sabi ko, pati sila Cho, sabi ko, bolin na itong mga to. Kasi, di ba, I mean, di ba, yun, ang galing Ang galing din kasi ng nagawa nyo. Pero, ako magtatanong, anong pakiramdam na nararamdaman nyo yun? Ang galing din talaga ng nagawa nyo Dito sa Pilipinas kasi, para sa akin, kayo yung first nandun sa game na yan, ng watch business, na talagang boom yung yung popularity ng brand, popularity ng tao. Para sa akin, yun. So, anong nun, dating nun sa inyo ngayon, yan? Ikaw, parang G. Kasi para pag meron ding mga sumunod din sa mga yapak nyo, and I'm sure marami ring inspired din sa inyo. Yes. Siguro nakakatuwa rin kasi may mga video ako sa TikTok na napapanood sila. Stellar. Yung mga nag-i-start din, parang ginagaya-gaya nila ako somehow. Diba? So nakakatuwa din. So nakaka-inspire din pala ako ng tao. Yun Yeah. Yun actually, I think the best thing that we can get from yung biglang popularity namin is talaga yung inspiration ng tao. Pero hindi talaga namin ma-feel. Yes. Honestly, even siguro for me, dahil sa haba-haba ng game namin ni Hype, kasi pare, ever since college pa lang, nag-flip na kami. Kumbaga parang, itong ginagawa namin, parang normal lang to Tapos dina-document lang namin. So parang gano'n. Alam mo, ang galing kasi yun na yung nasa labas na ng kumpanya yun. Yeah. Di ba sabi natin kanina, yung mga nasa loob ng kumpanya na nakarely sa atin, yung mga taong umaasa sa atin in terms of business. Pero ito yung mga nasa labas na yung mga nai-inspire na nababago na rin yung buhay nila. Yes. Nagawa nila to Gagawin ko rin to kasi sabi nila kaya ko daw Ito yung gusto ko Yun yung pinaka-reward na nakikita ko. This is actually the same reason kung bakit namin binili tong podcast na to. Yeah! Kasi sabi ko nga, I want to be an inspiration. Gusto ko ma-share natin yung story natin. Galing. Na pare, kaya rin nung lahat. Totoo. Kung kaya namin, kaya rin. Yun, same problem. Ayan, si manager, sinasabi sa akin, dapat ganito ka na, dapat ganito, andito ka na. Hindi ko ma-imagine lagi, sinasabi ko, bakit ba andito? Hindi. Hindi naman, siguro, dito lang tayo. Hindi. Sikat ka naman. Yeah. And siguro sobrang proud din kasi niya. Iba ka na. Proud siya Parang, syempre, artist nga. Proud ako. Ito ka, para sa akin, kaya mo yan. Yun yung hindi ko ma-value. I have so much
problem valuing myself high. Gandang attitude niyan. Ganda din yan. Kasi para sa akin, hindi. This is just something na season lang siguro na dumaan. Na-amaze pa rin ako pag may nagsabi nakakilala sa akin. Oh, talaga? Thank you nanonood pala to. Lagi. As in, hindi siya yung parang, bakit hindi ka nagpa-picture sa akin? Kasi may ganun Talaga? Oo. May mga ganun na mga sumikat. Mga sumikat. Nagigets ko na yan. Yung parang may mga taong may feeling Nag-e-expect na kilala ako nito. Oo. Kilala ako dito. Never. Kunyari pupunta sa restaurant. Kilala mo ba kung sino ako? May ganon. Parang hindi natin maiwasan yun. May ganyan talaga. Diba? Pupunta magpapa-reserve. Kilala kayo owner. Po kami, sir. Wala na po talagang ano. Wala ka ba? Hindi mo man lang magawa ng paraan. Baka naman magawa ng paraan. Okay. Sabihin mo kay manager mo, si paring Hybe. Nasusuka ako, pare. Entitled na. Yung entitled. Bakit? Marami kang naalala. Hindi kasi may mga instances na nangyari sa amin yung ganyan nung nagsisimula kami. Siyempre minsan nai-enjoy mo di ba? Oh. Lalo bago pa lang. Ako guilty ako dun sa ibang parts. So, siyempre, okay to kilala na tayo Siyempre bago sa'yo Bago sa'yo So parang kakain tayo rito. Pwedeng malilibre tayo rito niyan. Yun, nag-video siguro. Lalo si Balong. Si Balong, habang ka dyan, libre mo na to. Si Balong. So parang kami. Nabuburaot. Nabuburaot Hindi yung culture namin. So parang kami, nagpa-picture na sa atin. Tapos ako parang, tama ba yun? Minsan, nang buraot tayo ron. Kala mo nakaisa kayo, no? Diba? Yung humility, yung parang mas nahiya ka pa na nakilala ka. Parang, okay po, ganun. Kaya, anyway, I think that's how you enjoy it more. Yung hindi mo ina-expect, pero ibibigay sa'yo. Kasi pag ina-expect mo na pare, you just, wala nang saya. Satisfied ka lang. Satisfied ka or disappointed ka. Ganun lang yun Ang galing. Pero, pag iba yung mindset mo is hindi naman ako makilala, at saka sino ba ako para makilala ng mga to. Pag nakilala ka, happy ka, or pag di ka nakilala, satisfied ka pa rin. Totoo. You're never disappointed. May ganyan na ako. Ganyan na ako ngayon. Okay lang, di ba? Pumunta ka, ganun. Hindi ka mag-expect. Walang expectation. Pagpila, ay sige po, pila po ako. Pilahin mo ako? Walang ganun. Siguro dahil din ganun din sa business, 'di ba? Sa pagtitinda natin, 'di ba? Hindi naman lahat ba 'yan bibili? Parang ganun din Exactly. Ganun din kahit sa amin. Exactly. Hindi naman lahat ganyan. Alam mo, true story, one of our clients bumating sa akin. Pumasok sa shop tapos in-entertain ko kasi yung dalawang sales associates namin may in-entertain na iba. Alam mo, all throughout, sabi niya, hi, may ganito, ganyan. Sige po, ma'am, halika po. Sige po, sir. Ito, assist you po. Hindi po, ganun talaga. So, I'm really speaking as a sales doon. Not as paring Hybe. Not as parang, sige, papa-assist kita. Sige, papa-assist kita. Alam mo, doon ko na-appreciate kasi in my face, sabi niya, alam mo, you deserve what you have. You're very humble, sabi niya. Kasi ina-assist mo ko, di ba, binibigyan mo ng time, like, parang, parang normal sales ka lang. Hindi yung parang, boss ako dito, ako yung may-ari, so I'll just throw you to one of our associates na i-assist mo. And then if you need anything, just call me pag price na lang. Hindi. Talagang from the start, ito po, sige po, ako po muna po kayo. So, iba. Yun talaga yung tingin ko na nagpapa-stay kung saan man kami is walang taas na tingin sa sarili. Galing. Walang expectation. Walang expectation na May mga pumasok para na hindi kami kilala doon. Tutuwan-tuwa ako Oo. Na-assist ko talaga na parang ganito na, how much is this? I assist them like a normal person lang na parang wala lang, hindi kami kilala or anything. Galing. Diba? Ang sarap ng ganun Mismo. Totoo. On the cherry on top na lang pag kilala ka. Yes. Siyempre, most likely, masisindin mo na yan. Yes. Pero pag bibigyan mo pa rin, pag tatawaran mo pa rin, bibigyan mo pa rin ng konting freebies, bibigyan mo pa rin ng free na ganito, na ganyan. Diba? Galing. Yan, Pero imagine lang din. Pero kayo, brother, si Tambay, hindi kayo nagre-retail? O nagre-retail din kayo? Kami hindi. Kasi ayaw namin pasa ngayon na masira pa yung ganong system reseller. namin. Oo. Sa mga resellers. Oo. Which is very nice yun, pare. Oo. Alam mo bang kung ilan yung negosyong nasira? Kasi yung head or yung may-ari ng distribution, biglang nag-retail din. Oo. So, ang daming nagalit na distributors. Siyempre. Apektuhan Apektuhan, syempre. Oo. Ikaw ba naman? Parang yung nangyari sa atin, sa LA Gadget Hub, di ba? Parang gano'n yung nangyari. Maapektuhan talaga Minsan yung grid din di ba? Yun talaga Yes, pag yung grid, actually sa lahat di ba? Kahit naman sa, halimbawa, nasa crypto world ka, pag
di ba? Hindi ka nakapag-TP. TP yung tawag yun. TP na. TP na when happy, di ba? Pag happy ka na TP. Kasi greedy ka. May greed eh. Diba, papalo ba Ilan yan? na natalo mo? Wala, gagawin. So parang, pag ganun, parang ganun din eh. Ganun din. Ang ganda nga ng game ng industriya, which is yun yung masaya eh. Yun yung Yes. masaya. Yun yung masaya doon. Ngayon, Yun yung sana masaya. nga, kung pwede yung nakararami rin, ma-enjoy nila yung ganung game eh. Yun na, hindi ka na magiging after money din talaga yung game na lang. Ang saya ng game. Sabi nga nila, don't hate the player, hate the game. Actually, totoo yun, pare. eh, di ba? Di ba? Hate the game talaga. Hate the game. It's the game eh. Hindi naman... Kasi minsan, yun nga, yan nasa ibang mga bashers na lang din minsan. Alam mo, magandang blessing na rin tong podcast na to para sa inyo. Kasi di ba, huwag kayong magalit dun sa mga player talaga. Oo. Magalit kayo, ito yung laro eh. Di ba? Bakit? Bumili daw ng relo. Binabayad ng 400. Itinry ulit ibenta. 350 na kinukuha sa kanila. Bakit daw ganun? Kakabili lang naman niya. Pare, that's the game. Yun yung game eh. Di ba? That's the game eh. Bakit? Di benta mo sa tao. Either be the player or be the one played who's being played on. Di ba? Dalawa lang yan eh. Kung gusto mo maging player, play the game din. Benta mo rin sa tao, bebenta mo sa reseller din. Case to case scenario eh. Case to case scenario. Galing. Case to case scenario, pare. Pero ikaw, brother, tingin mo, yan sa of course, ano mo ng tambay caps mo. Ano yung pinaka lesson na na-realize mo dito sa market natin sa Pilipinas? Hindi talaga lahat ng tao maiintindihan ka. Yun. Yes. Mentras pinipilit mo na lahat ng tao dapat maintindihan ka, dun na mafa-fucked up yung mental health mo. At saka to please everyone. To please everyone, na parang hindi, yung pinipilit mong ipaintindi sa mga tao yung mga bagay na hindi na nila minsan maintindihan. So hanggang sa pumasok na lang sa akin na, bakit ko ipipilit yung mga bagay na hindi naman abot ng control ko, di ba? Hindi mo naman kontrolado na. Tama. So, hindi mo na ma-enjoy din yung game. Umabot din ako sa ganun. Siyempre, tao lang tayo di ba? So, tao lang ako na parang, hindi rin naman ako negosyante. So, parang, bago lang sa akin lahat. Sabi ko, parang Pero tignan mo, pare, dati hindi ka naman negosyante. Hindi ka naman talaga. Hindi ako nag-college din Hindi, gusto ko, ito nga nung time na gusto ko mag-college, hindi ko ayaw na mag-college, Gusto ko mag-college. Hindi tayo, diploma o diskarte. Diskarte at diploma talaga. Gusto ko ng diploma noon. Ang problema, walang pera. Nung nagkaroon kahit papano ng pera, ang problema, wala ka oras. Yes. May anak ka, yung daddy duties mo, yung negosyo. So, yung oras naman yung wala. And immortal ka na, kaya nga sobrang bilib ako dun sa mga taong nagawa pa rin nila, nakabalik pa rin sila dun sa pag-aaral and natapos nila. Kasi sobrang hirap kunin ng oras, Sobrang hirap nun, lalo yung madami ka ng responsibilities, pero may mga tao ako nakikita, nakapagtapos pa ng abugas siya. Di ba? Parang, shit, nung nagkapera, nakapaglo ka pa, natapos mo pa yun. Ang lupit nun. Grabe. Pero, balik tayo. Diploma o diskarte? Depende talaga yan sa case-to-case scenario. Hindi, sabi mo yung totoo. Diskarte! All the way, diskarte. Bonus pag may diploma ka din talaga. Yes. Diba? Actually. Pero syempre... Ikaw naman. Parehas. Rakista kayong pareho Rakista kayong pareho No? Ako, honestly, diskarte. I tingin ko iba lang yung perception. I think the question is wrong. Diskarte or... Oo nga, mali yung tanong na yun. Mali yung tanong kasi Gagawin diploma gumawa. Pag sinabi mo diploma, nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Okay. Diba? Sa college man yan, sa university, nakapagtapos Yun yung sabihin ng diploma Pero for me, bakit sinasabi kong pareho lagi? Kasi for me, hindi dapat diploma. Edukasyon o diskarte. Now, education comes with different phase. Diba? Ang daming phase Hindi naman diploma lang ang edukasyon. Bakit pag may diploma ka, sabihin, alam mo na lahat ng bagay? Hindi. O kaya pag wala kang diploma, hindi ka na edukado? Sasabihin ko na ngayon lahat ng matututunan nyo, yung mga BS, BA, mga Bachelor of Science, major in management, business administration, major in management, major in marketing, communication, kung ano man yan. Yung matututunan nyo sa college, in the first 4 years, pare, nag-cum laude pa ako dyan. Nag-cum laude pa ako dyan, pero wala dyan ang ma-a-apply nyo sa totoong buhay. Sa akin na manggagaling. Ayan. Pare, dati si Gerald, papasok lang yung attendance. Dagi hindi, nakikinig ako. Nakikinig yan. Pero papasok yung mostly sa attendance, pero kasi
Well, hindi siya, Lalaglag ako ang puto. Sa totoo lang. Best example, pare, na hindi ibig sabihin na nagfe-fail ka. Ang pinaka-ayoko, why I think the education system is broken. Kasi, ang daming, actually, tingin ko, sa mga teacher at saka sa mga prof Hindi lahat. Pero yung mga nagsasabing, dahil nag-fail ka dito sa class na to, wala kang mararating sa buhay. Woo! Nag-fail lang sa algebra, pare, wala nang mararating sa buhay. Daming Hinayupak na algebra na yan, hindi ko na nga nakita yan simula nung nag-graduate ako, pare. Ang dami ko ng negosyong pinasok, pare, hindi ko na nakita yung algebra na yan. Nagsaset tayo ng oras Totoo din diba? naman kasi Plus minus lang. Totoo din naman Plus, pare, logic. Ang kailangan mo, diskarte. Ang kailangan mo. Diskartehan mo yung diploma mo, pare. Hindi diploma o diskartehan mo pati diploma mo. Pare, honestly, ito rin yung best example ko dati kasi wala akong alam sa mga cum laude na yan. Wala akong paki dyan, honestly. Nagustuhan ko lang kasi yung business dati kasi I like studying about business. May interest ako sa negosyo. Kaya tingin ko, lahat, pag nag-i-explain yung prof, I'm trying to talagang ina-absorb ko lahat. Nung ina-absorb ko, tapos nagte-test. Nung lumabas na cum laude, alam mo, patakot pa ako nun. Sinabi ko sa kanila, pare, ano to? Ibig sabihin ba, fail ako? Ibig sabihin ba, hindi ako? Kasi nakasulat sa, sa pangalan mo, cum laude. Ibig sabihin, may kulang ba ako sa requirements para makagraduate? Kasi may mga requirements na yun, di ba? Bago ka graduate. May kulang ata ako, nakasulat cum laude. Hindi ko alam kung ano yan. To the point na hindi ko alam. So parang, ang grades, pare, parang pera yan. Galing. Pag hindi mo pinupuntirya yung grades, pero you're doing your best para alamin at interesado ka talaga sa isang bagay, susunod na lang yung pera. Mismo. Susunod na lang yung grades. Nakikita mo Yun na, din okay. Yun din Yun din yung flow Yun din. Papa ko, nanay ko, pare maiyak-iyak, di sila makapaniwala. Pare tinanggal nila ako sa school dati kasi ayoko mag-aral. Ayaw mo mag-aral? Ikaw mismo ayaw mag-aral? Ayoko mag-aral, pare. Kasi nakakatamad. Pinag-ano ko yung mga parang kumon dati na worksheet. Para kinakalculator ko yun. Shit. Dapat lang. Diniliskartehan ko Di ba? Nahuli ako. Sayang lang pagbayad sa'yo sa pag-aaral mo. Tinanggal ako 2 months. Kunyari, sad ako nun, pero masaya ako nun. Hindi ako nag-aaral, puro lang ako laro. Hanggat sa binalik na ako, sabi ko, ba yan? Tingin nila siguro punishment sa akin. Yung tatanggalin ako sa school. Hindi punishment yun. Tutuwa nga ako dun Kaya yung diskarte, I think education is a non-stop. Ganda nun. Edukasyon o diskarte. Yan. Pinalitan mo na. Puta na. Ano na? Pareho yan. Number 1 yan. Pag gusto mong dumiskarte, aralin mo muna. Tas diskartehan mo. Aralin mo, diskartehan mo. Until this day, pare, kahit ikaw, you still learn. Oo. We still learn. Kaya nga ang ganda nun naisip na tanong diskarte o edukasyon. Yun ang magandang kombinasyon. Yun yung education kasi, pare, abundant na yan Punta ka sa YouTube, marami kang matututunan. Oo, hindi ka titigil. Dapat talagang hanggang ngayon, di ba? Nag-aaral pa rin kayo. Di ba? Non-stop. Non-stop yan. Non-stop ang pag-aaral. Kahit siguro yung mga doktor. Oo. Ngayon. Pare, 67 practice years. ng practice yun. Doktor, pare, 67 years old na. Pumupunta pa rin sa mga convention for new scientific methods and Kasi medical nag-i-evolve methods. Nag-i-evolve. Galing bago. Paano? Yun yung napag-aralan mo ng 10 years. Ang galing nun. Siyempre, may bagong makina na magpapagaling sa mo, di ba? At saka may maraming debunking myths. Oo. Dati. Kahit tayo, ang alam natin, dati, 1 + 1 = 2. Yung pala, 3 na. May new method na nagsabi na 3 na siya. Pero hindi naman sa 1 + 1. Pero may mga Papasukin ko sana papaseryosohin ko. Para example lang. Gagaling yung mga moment to. Example lang. So may new method na nagsasabi. Ganito Siya na, palatawa ako. Di ba? Yun lang naman yun. So brother, ito pa. Isa, other question. May gusto ka bang i-add dun sa Saan? Edukasyon. Okay na yun. Okay, diskarte. Laban na yun. Pwede na yun. So,